Isang tanhaling tapat sa masikip na kalsada malapit sa Barangay Hall Zone 45. Maalinsangan ang hangin, maingay ang palengke sa gilid, at nagmamadali ang mga tao sa bangketa habang may mga payong na makukulay na nakahilera sa mga tindahan. Sa gitna ng kaguluhan, may isang lalaking nakaupo sa sementong gilid ng kalsada. May hawak na maliit na lalagyan, may puting tungkod at nakayuko na parang ayaw makadagdag sa ingay ng mundo. Bulag siya, tahimik siya, at sa unang tingin, iisipin mong isa lang siyang ordinaryong pulubi. Pero sa araw na iyon, isang pulis ang piniling gawing siyang target. Sinigawan, pinahiya, tinulak sa salita. At ang hindi alam ng pulis, yung bulag na manlilimos na kinahamon niya, bihasa palang Arnis champion. Isang dating atleta na kahit hindi nakakakita, marunong makinig sa galaw, marunong umiwas at marunong tumayo para sa dignidad niya. At sa loob lang ng ilang minuto, ang buli na pulis ang mawawalan ng muka sa harap ng buong barangay. Ang pangalan ng lalaki ay Tomas Toto Dizon, 39 years old. Dati siyang security trainer, dati siyang atleta sa Arnis, nanalo sa regional tournaments, nagturo pa sa mga kabataan sa barangay, disiplinado, tahimik at may prinsipyo. Hanggang sa isang gabi, nagbago ang lahat. May insidenteng nangyari sa isang construction site. Sumabog ang kung anong chemical o alikabok na may halong metal. Isang saglit lang, pero sapat para unti-unting mawala ang paningin niya. Sa unang mga buwan, ayaw niyang lumabas, ayaw niyang ipakita ang hirap. Hanggang sa napilitan siyang kumayod sa paraang kaya niya. Umupo sa gilid ng kalsada, hindi para manghingi ng awa, kundi para may pambili ng gamot at pagkain. Hindi niya sinasabi ang nakaraan niya, hindi niya ipinagmamalaki ang medals. Dahil sa puso niya, mas masakit ang mawalan ng paningin kaysa mawalan ng titulo. Pero ang natira sa kanya, lakas ng loob at disiplina. Bandang tanghali, may dumaan na pulis, matangkad, malakas ang boses at halatang gutom sa atensyon. Ang nameplate, PO2 Manotok. Bago tayo magpatuloy, i-comment po sa ibaba kung saang lugar kayo nanood. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para ma-notify ka sa bagong video ko kagaya nito. Salamat sa patuloy na suporta. Sige, tuloy na natin. Kilala siya sa lugar, yung tipong kapag may nakitang mahina, mas lumalakas ang yabang. Nakita niya si Toto na nakaupo at parang nakakita ng libreng paglalabas ng galit. "Hoy!" sigaw ni Manutok sabay turo. "Ano yan? Bawal yan dito!" Napalingon ng mga tao, may mga vendor na huminto, may ilang nanay na napakunot noo. Hindi sumagot si Toto, nakayuko lang siya, hawak ang lalagyan at nakasandal sa tungkot. Lumapit si Manutok at tinapik ang tungkot. "Bulag-bulagan ka pa. Akala mo hindi ko alam modus nyo," sigaw niya. Dahan-dahang umangat ang ulo ni Toto. Hindi niya tinitingnan ng pulis, hindi siya makakita, pero nakaharap siya sa tunog. "Sir," mahinahon niyang sabi, "bulag po ako. Nandito lang po ako sa gilid. Hindi po ako nanggugulo." Tumawa si Manutok, pang-uuyam. "Ay wow, ang galing. Bulag daw. Bakit ang ayos mo? Baka nag-aartista ka lang." Napasinghap ang isang babae sa gilid. May isang lalaki ang napailing. Pero walang lumalapit kasi pulis ang kaharap. "Sir," ulit ni Toto, mas mahinahon. "Kung bawal po dito, aalis po ako. Pakiusap lang. Huwag niyo pong itapon ang gamit ko." At doon nag-init lalo si Manutok. "Ay, naguutos pa," sigaw niya. "Baka gusto mong tiketan kita. Baka gusto mong ikulong kita." Tumayo si Manutok ng mas malapit at tinuro ang mukha ni Toto. "Kung ayaw mong mapahamak, umalis ka ngayon." Tahimik si Toto. Huminga siya ng malalim, yung hiningang may pigil na emosyon. "Officer," sabi niya, mababa ang boses. "Hindi niyo kailangang sigawan ako.
At parang iyon ang pinakaayaw marinig ni Manutok. Bigla niyang hinablot ang maliit na lalagyan sa harap ni Toto at iwinasiwas ito. Hindi ko kailangang maging mabait sa mga manluloko, sigaw niya. Nakalampag ang barya, may ilang nahulog sa semento. Sa isang iglap, parang napahiya si Toto sa harap ng lahat. At doon nagsimulang mag-video ang ilang tao. Bulag ka, singinga, sigaw ni Manutok. Kung bulag ka talaga, tumayo ka dito. Tinapik niya ang dibdib ni Toto, hindi malakas pero mapanghamon. Sir, sabi ni Toto, mas firm. Huwag niyo po akong hawakan. Ha? Naggalit ang pulis. Anong gagawin mo? Susuntukin mo ako? Bulag ka. Tumawa siya, malakas, para marinig ng mga tao. Mga tao, tingnan niyo to. Bulag daw pero matapang, baka modus to. At sa harap ng barangay hall, dumami ang nanonood. Mga vendor, mamimili, mga tanod. Si Toto, dahan-dahang dinampot ang tungkod niya. Hindi para manakit, para tumayo. Tumayo siya ng maingat, hawak ang tungkod sa kaliwang kamay, at nakaharap sa direksyon ng boses ni Manutok. Officer, sabi niya, kung may reklamo kayo, idaan niyo sa tama. Pero wag niyo pong ipahiya. Ngumisi si Manutok at lumapit pa, halos idikit ang muka. Tama, tama, dito ako ang tama. At doon niya sinabi ang linya na tuluyang nagpasiklab sa lahat. Bulag ka na nga, ang yabang mo pa. Tahimik ang paligid. Parang may bumigat sa hangin. At sa unang pagkakataon, naramdaman ng mga tao na sumobra na. Biglang may isang matandang lalaki sa gilid, isang barangay tanod, ang lumapit. Officer, tama na, sabi niya. Bulag yan, kilala namin yan dito. Pero sinigawan siya ni Manutok. Huwag kang makialam, tanod ka lang. Napaatras ang tanod, napahiya. At doon, dahan-dahang nagsalita si Toto. Hindi galit, pero matalim. Officer, hindi mo ako kilala. Napataas ang kilay ni Manutok. May pamisterious pa. Sino ka ba? Ha? Si Toto, huminga ng malalim. Dati akong nagtuturo ng arnis dito sa barangay, sabi niya. At kahit bulag na ako, hindi ibig sabihin wala na akong laban. Tumawa si Manutok, panghamon. Arnis? Haba, sige. Tingnan natin kung totoo. Bulag na nga, nag-aartista pa. Dito na nag-iba ang eksena. Dahil ang pulis, sa yabang, biglang hinawakan ang tungkod ni Toto. Parang aagawin. At sa sandaling iyon, kumilos si Toto. Hindi mabilis na pang-action movie, kundi eksaktong galaw ng taong bihasa. Isang hakbang palihis, isang pag-ikot ng pulso. Isang kontroladong pag-angat ng tungkod, hindi para tamaan ang ulo, kundi para ilak ang braso. Aray! Napasigang si Manutok. Nagulat ang mga tao. Hindi nila nakita ang suntok. Wala. Ang nakita nila ay isang bagay na mas nakakahiya. Ang pulis na kontrolado ng bulag. Si Toto, kalmado pa rin. Nakapwesto lang ang tungkod sa tamang anggulo. Officer, sabi niya, mababa. Huwag mo akong pilitin. Namula si Manutok. Pilit niyang hinila ang braso niya. Pero mas lalo siyang naipit sa lock. At sa sobrang hiya, nagtangka siyang bunutin ang bato niya. Pero bago pa niya magawa, stop! Isang sigaw mula sa entrance ng barangay hall. Dumating ang barangay captain kasama ang hepe ng police community precinct at isang tao na nakapolo shirt na may logo ng sports council. Anong nangyayari dito? Tanong ng hepe, matalim. Binitawan agad ni Toto ang lock at umatras, hawak ang tungkod. Si Manutok nanginginig, hawak ang braso, pawis na pawis. Sir, sabi ng hepe kay Toto, okay ka lang? Tumango si Toto. Opo, pero pinahiya po niya ako. Lumapit ang taong may sports council logo at tiningnan si Toto. Toto? Ikaw to? Sabi niya, gulat. Ikaw yung Coach Toto Dizon? Nanlaki ang mata ng ilang matatanda. Coach Toto? Yung champion dati? Bulong ng isa.
Oo, sagot ng sports council guy. Regional Arnis champion yan. Dati niyang tinuruan yung mga kabataan natin dito. Parang may kumalat na kilabot sa mga tao. Si Manotok nanlumo. Sir, hindi ko po alam. At doon sumagot ang hepe, diretso. Hindi mo alam, kaya mo ginawa kasi akala mo mahina. Tinuro ng kapten ang mga cellphone ng tao. May video, sabi niya. Kita ang pambubuli, kita ang pangaagaw, kita ang pangahamak. Malamig ang boses ng hepe ng pulis. Officer Manotok, relieved ka. Sumama ka sa akin. You will face administrative charges. Sir, pakiusap, nanginginig na sabi ni Manotok. Pero hindi na siya pinakinggan. Dahil ang mga taong tahimik kanina, ngayon nagsalita na. At siya po pinulot pa yung barya. Sigaw ng isang babae. Sinabihan niya ng manluloko, dagdag ng isa. Hindi po tama yan, sabat ng vendor. At doon tuluyang bumagsak ang pulis sa bigat ng mga testigo. Kinahaponan, inihatid si Toto sa loob ng barangay hall. Binigyan siya ng tubig, tinulungan siyang ayusin ang mga nahulog na barya at gamit. Lumapit ang barangay captain. Coach Toto, pasensya na, sabi niya. Dapat matagal na naming napigilan yung ganito. Ngumiti si Toto, bahagya, hindi masaya, kundi mapagpakumbaba. Kap, sabi niya, hindi ko kailangan ng awa. Ang kailangan ko, respeto. Tapos tumahimik siya sandali, saka dinugtungan. Hindi dahil bulag ako, wala na akong dangal. At sa mga sumunod na linggo, nagbago ang barangay. Naglagay ng designated area para sa mga vulnerable individuals, PWD, senior, homeless. Nagkaroon ng complaint desk at hotline at nagkaroon ng sensitivity training para sa mga naka-duty sa barangay hall area. Pero ang mas matindi, bumalik si Toto sa pagtuturo ng Arnis, hindi para lumaban, kundi para magturo ng disiplina sa mga kabataan. At ang unang lesson niya, ang tunay na lakas, sabi niya sa mga bata, hindi sa pananakot, nasa kontrol. Kung umabot ka dito, tanong ko sa'yo, kung ikaw ang nakakita ng taong mahina ang tingin ng iba, PWD, bulag, matanda, na binubuli sa publiko, magsasalita ka ba o tatahimik dahil takot ka sa uniforme? Kung gusto mo pa ng ganitong kwento, yung may hustisya, aral at nagpapakita na ang dignidad ay para sa lahat, i-like at i-share mo ito at mag-subscribe ka na rin para sa susunod nating episode. Dahil minsan, ang taong hindi nakakakita, siya pa ang mas malinaw kung ano ang tama at mali. Thank you for watching mga Lodi. I-click ang video sa itaas para sa next story.